magandang umaga po sa ating lahat. Okay, so dapat po ay maging masaya tayo ngayon dahil nandito tayo sa bahay ng Panginoon, nagkakatipon-tipon para siya ay sambahin at luwalhatiin. At pangalawa po, ang buwan ng Setyembre ay simula ng ating mahabang selebrasyon. Bali isang buwang selebrasyon ng pagdiriwang natin ng pagkatatag ng salita ng Diyos dito sa ating dako sa Binyan. Okay, ang nakalagay po dito sa akin ay babatiin ko muna kayo. Siyempre, babatiin ko na kayo. Sorry po ha, nagpapalis po ako ng nervyos. So, tayo ay nagdiriwang ng isang siglo, isang dekada ng pagkatatag ng salita ng Diyos dito sa ating dako, dito sa Binyan. Ang mensahe po na dadalhin ko sa umagang ito ay nakauukol po sa katapatan. Kaya kanina po, nung kami ay nag-aaral sa Sunday School, binulungan ko si Freya. Sabi ko, si Freya, alam mo, yung topic natin sa paaralan ng lingguhan ay ganyan din ang aking topic sa mensahe na dadalhin ko ngayong umaga. Muli, babasahin ko po ang binasa kanina sa atin sa Galatia 5, chapter 5, verse 22, ay ganito po ang sinasabi. Ito po ay tungkol sa bunga ng Espiritu. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ngayong umaga, ang bibigyan ko po ng pansin o ng focus ay ang katapatan, ang faithfulness. Sa mga awit 100 verse 5 ay sinabi ang ganito, mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan, siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Kung sa English po naman natin babasahin, ay ganito po ang sinasabi, for the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Pinapakita ng Diyos ang dangal o ang karangalan ng pagiging tapat o pagiging matapat. Sa tuwing nakakita po tayo ng bahaghari o ng rainbow, naalala natin ang katapatan ng Diyos sa Kanyang pangako. He keeps His promises. At sa tuwing dadamputin po natin yung ating Biblia, naalala natin ang sinabi sa Mateo chapter 24 verse 25, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Kapag may nagkakatipon ng mga Kristiyano o kapatiran, ano ang sabi sa Mateo 18 verse 20? Sapagkat kung saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. At kapag tayo ay tumatanggap ng komunyon, kagaya po ngayong umaga, at tatanggap po tayo ng komunyon, tandaan po natin na kanyang sinabi sa Mateo chapter 28 verse 20, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yan po ay mga kapangakuan ng Diyos, mga promises niya na tunay naman na siya'y nananatiling tapat sa atin. Ilan lang po ito sa mga pangako niya na iniwan niya sa atin na nasa Biblia. Ito po ay ating babasahin, kakaunti lang itong mga kapangakuan nito. At ang Panginoon ay nangangako, promise, hindi premise. At malaki pong pagkakaiba ng promises kaysa sa premises. Ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. Tama po yung sinasabi ng sumulat ng awit na ganito ang lyrics. Great is thy faithfulness, O God my Father. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Hindi po ba? Pagmulat pa lang ng mata natin sa umaga, masasabi natin, Panginoon,
talagang nagtatapat ka sa akin. Kasi talagang binigyan mo na naman ako ng buhay, ng kalakasan, para ibubul ko sa araw na ito. Every morning is new. Every mercy is new, day by day. At kung hahayaan natin ang banal na Espiritu ang manguna sa atin, sigurado ko 100% sure na ang bunga ng katapatan o pagiging tapat ay magiging totoo, tunay at desisay. At makikita ito sa ating buhay. Magre-reflect ito sa ating buhay. The more na sumunod tayo sa kanyang pagpapatnubay o guidance sa atin, ay lalong lalakas ang mga kahinaan natin. No? Meron tayong mga weaknesses sa atin. Kahit ako po, marami akong weaknesses sa aking sarili. Pero kapag tayo ay nagpasailalim ng pagpapatnubay o guidance ng ating Panginoon, yung mga weaknesses na yon ay kanyang papalakasin. At marami sa atin, tayong lahat, sometimes nawawalan tayo ng hope. No? Nawawalan na tayo ng pag-asa. Bakit naman ganun? Panginoon, naglilingkod naman ako sa iyo. Bakit may dumarating sa akin na ganito? Pero hindi natin dapat diktasin yun, hindi natin dapat sabihin sapagkat kung totoo na mayroon tayong katapatan ng paglilingkod sa ating Panginoon, malalagpasan natin yun. Yung mga kahinaan natin ay kanyang palalakasin, ang kawalang pag-asa natin sa buhay ay magbibigay muli ng bagong pag-asa dahil sumasandig tayo sa katapatan ng Diyos. At tayo naman, dapat din naman na maging tapat tayo sa Kanya. So yan po ay bahagi kanina ng pag-aaral ng bandang aking Sunday School. At alam niyo mga kapatid, kapag puspos tayo ng banal na Espiritu, makikita at magmamanifesto ito sa atin na tayo ay karapat-dapat sa pagtitiwala na binigay sa atin ng Panginoon. At mayroon tayong staying power. No? Staying power, yun ang hindi nakakapagpahina sa atin. Yung power na yun na binibigay sa atin ng banal na Espiritu. Tayo ay may staying power through both good and bad. At ito ang katapatang hindi nauunawaan ng sanlibutan. Ngayon po, hahanapan natin ng kasagutan o ng mas maliwanag pa ang tungkol dito sa katapatan. Gagayahin ko po si Pastor na nagbibigay siya palagi ng tatlo din po, tatlong bagay para mas lalong maging balawak ang pangunawa natin sa katapatan. Ang una, ano ba ang kahulugan ng faithfulness? Ano ba ang kahulugan ng katapatan? Paano natin gagawin ang maging tapat tayo? Paano natin gagawin? Gusto kong maging tapat, pero how? Paano? Ang sabi sa dictionary, ang faithfulness ay to follow through with commitment, regardless of difficulty. Ang pagiging matapat ay ang pagtupad sa ating pangako. Pagtupad sa ating pangako. Pagsunod at paggawa sa pinagkatiwala sa atin. Gaano man ito kahirap? Gaano man ito kahirap? Kung baga ito ay sinasabing walang kurungan, walang atrasan, di susuko. Faithfulness is love hanging on. It is love saying, I will not quit. Hindi tayo susuko. Ganun po ang ibig sabihin ng katapatan. There may be misunderstandings, disappointments, discouragements. Subalit kung nasa puso natin ang pagtupad sa ating mga pangako ng pagsunod at paggawa sa pinagkatiwala ng Diyos sa atin, kailanman ay di natin sasabihin ng, ayoko na, sawa na ako, lagi na lang ganito, so I quit. Hindi natin sasabihin yan. Bagos ang sasabihin natin, I will not quit. It is a love hanging on. At kung may magsasabi na, ako, mahal ko ang Diyos, I really love the Lord, or I really love my church, pero unfaithful naman. In what way? Diba? Paano natin nakikita yung pagiging tapat? Sinasabi ng bibig na mahal niya ang Diyos,
Mahal niya ang kanyang church, pero ang nagmamanifest sa kanya ay hindi ganon. Unfaithful siya. So ang tao to ay di tunay na nagmamahal sa Diyos at sa iglesia niya. Anong resulta? Mahirap siyang pagkatiwalaan sa kanyang sinasabi. Dahil kung ikaw ay matapat, dapat nagmamahal ka din. Ang faith and love ay laging magkasama. They go hand in hand. Kung nagmamahal ka, dapat tapat ka sa minamahal mo. Di ba? Kung ikaw ay tapat, nagmamahal ka sa iyong pinagtatapatan or vice versa. So they go hand in hand. Magkasama po yan. Kasi faithfulness is love hanging on. We may get discouraged. Inulit ko na naman po to. We may be disappointed. But faithfulness says, even though there is discouragement and disappointment, we will not let go. We will not quit. We will keep on attending, giving, and serving. Ganun po tayo minsan, di ba? Madalas. Sasabihin natin, ako, makikita ko na naman yung si ganon, pag ako nagsimba, mabuti pa hindi na lang ako sumimba. Di ba? Saan tayo tumitingin? We are looking sa tao na nakikita natin sa loob ng iglesia. Ano ba talaga ang layunin natin ang pagpasok sa simbahan? Para makinig sa salita ng Diyos? Para tayo ay mabless? Huwag natin pansinin po yun. Natural po yun eh. Kasi andyan lang po yung mga kalaban natin sa tabi-tabi. Huwag tayong madadala sa mga disappointment. Bakit naman gano'n? Natapos ang ating service, alauna na, alas 12 na. Si Pastor kasi, habang sermon, habang manalangin, hindi na lang ako sisimba. Buti pa sa radyo, ang dali-dali tapos na. Hindi po ganon. Kasi hindi naman po ganon ang ibig sabihin ng pagsisimba. Nakikipag-fellowship tayo sa kapwa natin mananampalataya. Kaya nga ang sabi, kahit na mayroong discouragement, kahit na may disappointment, we will not let go. We will not quit. We will keep on attending, giving, and serving. You know why? Because God has called us to be faithful. God has called us to be faithful. Tinawag na tayo na maging tapat dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay nagtatapat din sa atin. At ito ang legacy o pamana sa bawat isa sa atin na maging tapat din tayo na sumunod at gumawa ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin para sa ikalalaganap ng kanyang salita dito sa dakong ito ng ating iglesia at sa mga karatig bayan pa nito. Gaano man kahirap, alam niyo po yun, gaano man kahirap ang naranasan ng mga magulang natin na siyang nagsimula nito, hindi sa pagtatanim o pag-share ng gospel, hindi po sila nagsabing susuko na sila, hirap pala, or we will quit. Bagkus, sila po ay nagpatuloy na maging mamamalakaya, fishers of men, mamamalakaya ng tao, tagusunod at tagagawa sa misyon na pinagkatiwala ng Diyos sa kanila. At hindi po doon natapos. Ilang taon na nga po tayo, church? Isang siglo at isang dekada. It means 110 years. Aba, ay kung sa edad ko, hindi ko nakita yung henerasyon na for 51 years. Alam niyo na kung yung age ko ngayon, ha? 51 years. So, hindi ko yun nakita, hindi ko yun na-experience. Pero naniniwala ko, doon sa nagdaang 51 years na yon, ay talaga pong nagpatuloy at nagpatuloy ang mga magulang natin na nagsimula na maghasik, mag-share ng mabuting balita dito sa ating lugar. Hindi po ito nawala. Generation through generation, naging matapat sila. At ito po yung legacy, heritage, pamana na iniwan nila sa atin
Di sila tumigil sapagkat ang katapatan ng Diyos ay walang katapusan, magpasalin-salin man ito ng iba't ibang henerasyon. Una pa lang po yun. Pangalawa, paano natin mapapatunayan ang pagiging matapat? Demonstration of faithfulness. Well, alam natin lahat na nandyan lang sa tabi-tabi ang kaaway. Kanina sa Sunday School, nabanggit na naman yun ng ating kapatid na Erna. Yun daw mga temptation, yung mga tukso. Tapos sinagot naman po ni Kuya Hector, sabi ni Kuya Hector, kung ang Panginoong Jesus nga dumanas din dyan sa temptation. Totoo po yun. Kahit na si Jesus ay tinukso din na maging unfaithful. Ang sabi nga kay Jesus, nung panahon yun, don't go to the cross. Don't die for their sins. Just quit. Just quit. Bakit mo papahirapan ang sarili mo? Ba't ka pupunta doon sa sa cross para mamatay sa hindi mo kasalanan, para mamatay sa kasalanan ng iba? Mag-quit ka na lang. Subalit hindi nagpatukso si Jesus. Dahil determinado si Jesus at tanggap na niya sa sarili niya kung ano man ang mangyayari sa kanya, sapagkat ito ang inatas sa kanya ng Amang Diyos at siya ay sumunod at naging tapat siya sa misyon na pinagawa sa kanya ng Diyos. Si George Mueller po, kilala ba niyo si George Mueller? Si George Mueller ay nagsimulang manalangin para sa 5 niyang kaibigan. No? Meron po siyang 5 kaibigan. At ang kanyang layunin, itong 5 kaibigan niyang to ay madala niya sa paanan ng Diyos. Nais niya na makilala ng mga kaibigan niya at tanggapin si Jesus sa kanilang buhay. Alam niyo, 5 taong pagdarasal bago tumanggap kay Jesus ang una. Ang isa ay 10 taon. At ang pangatlo ay 25 taon. At sa pang-4 niyang kaibigan ay kulang-kulang na 50 taon. At ang pang-5, alam niyo po ba kung kailan siya tumanggap kay Jesus? After 52 years na walang patid na pagdarasal niya. At alam niyo kung saan naganap yun, ang pagtanggap na yun ng pang-5 niyang kaibigan? At George Mueller's funeral. Nakaburol si George Mueller nang tinanggap ng pang-5 niyang kaibigan si Jesus sa kanyang buhay. Even sa kanyang kamatayan, si George Mueller ay naging tapat sa paghasik o pag-share, pagdarasal sa kanyang 5 kaibigan ito para ito ay kanyang madala sa paanan ng ating Panginoon. So, ganun po yung pag-demonstrate ng faithfulness. Dapat ay hindi tayo nanghihinawa. Dapat ay hindi tayo nagsasawa o nagkukulit. Ang pangatlo po, paano natin ito mapapalago? Paano natin ito ma-develop? How do we develop faithfulness? Kung tayo ay mga sanga, kung tayo ay mga sanga, siyempre ang vine o ang puno ay si Jesus. Pero kailangan natin magbunga, di po ba? Kailangan natin magbunga, and it's a natural thing to do. Dahil nakakabit tayo sa puno. So, dapat ay magbubunga tayo. Ngayon, para tayo ay mapahiwalay sa puno o sa vine na ito, kailangan alagaan natin para yung pagbubunga ay maging maganda. Sometimes, alam natin, di ba, aware tayo na yung puno, nagkakasakit siya, nagkakaroon ng disease. Ganun din po sa mananampalataya. Kapag hindi natin inalagaan ang ating buhay spiritual, mawawala po yan. Hanggang sa anong mangyayari sa sanga natin, ito ay lalaglag. Ito ay hihiwalay. So, what ibig sabihin nun, mawawala na ng connection ang sanga na to na nalaglag sa ating Panginoong Jesus. Pero hindi po dapat mangyari yun. So, paano natin aalagaan? Paano natin i-develop? So, ang una po ay kailangan nating ma-realize na ang mga tukso, temptation ay darating. For sure, darating. So, kailangan maging prepare tayo. No, huwag natin sabihin exempted tayo. Ako naman ay na kay Kristo. Sabi nga ni Kuya Hector, paano mo masasabing nasa sa iyo si Jesus? O ikaw ay na kay Jesus? Diba?
So, hindi po tayo exempted. Gaya nga ni Jesus, siya ay tinukso din na maging unfaithful. Pero, hindi siya naging napadala sa tukso. Eh tayo pa kaya ang hindi matukso o hindi tuksuhin? We will be tempted to be unfaithful in our relationship with the Lord. Yun po, ang unang-una. Itetempt tayo na hindi tayo maging unfaithful sa paglilingkod sa ating Panginoon. We will be tempted to be unfaithful in our church and even in our families. At yan ang ginagawa ng kaaway. Ang tayo ay tuksuhin upang maging unfaithful o di maging matapat. Pangalawa, kailangan natin ng paggabay. Ito na yung kanina, ng banal na espiritu para mapalakas at mahubog ang ating spiritual habits. Ito po yun. Kasi diba, pag tayo tumanggap sa ating Panginoon, ang banal na espiritu ay sumasa atin din naman. Pero kinakailangan po na maging malakas ito. Maging malakas ang ating banal na espiritu. Alam niyo po ba, this world is not a Christian world. This nation is not a Christian nation. And we are being pressured on every side para mahubog o mapalakas ang negative habits. Tabi-tabi po dyan, lalo sa panahon ngayon, ang daming mga computer shops, ang daming mga malls, ang daming mga pasyalan kung saan-saan, ang daming mga different gadgets na lumalabas. Inaano yung pinapalit yung ating pansin para yung ating pag-serve sa Panginoon, paglilingkod sa Diyos, pagdalo sa ating mga iglesia, inaagaw ito side by side. Kumbaga yun yung mga temptations, yun ang mga tukso na usually nadadala tayo. Yun ang nahuhubog po sa atin. Hindi natin alam, hindi, ako may Kristo ako sa puso ko, sa buhay ko. Pero hindi natin alam, nanghihina na yung ating spiritual habits. At ang nade-develop, ang lumalakas, ay yung negative. Okay? Yung negative. At yun ang nagsisimulang humawak sa atin. Yun ang nagsisimulang humawak sa atin para maging unfaithful tayo sa church. Saan? Unfaithful sa church attendance. Oh, maganda ngayon ang attendance natin. Diba? Parang lahat nakikita ko, mayroong mga nakaupo. So, very good ang attendance natin today. So, tinuturuan tayo, nililis tayo para maging unfaithful tayo sa prayer. Sino po sa atin ang regular na nakikipag-usap sa Panginoon? Naaalala lang po ba natin siya pag may problema tayo? O naaalala natin kausapin ng God kahit sa masayang bahagi ng buhay natin? Tinuturuan tayo na maging negative, unfaithful in prayer. And to be unfaithful in studying the Word of God. Sabi nga na isang kapatid kanina, hindi ko nga nabubuksan yung Bible ko eh. Yan. So yun na yun. Pero, pag sa text, hindi tayo unfaithful pag nagte-text. Diba? Kapag tayo ay gumagamit ng mga kung ano-anong mga gadgets dyan, hindi tayo unfaithful, pero faithful ba tayo sa pag-open at pagbasa ng Bible? Are we faithful in studying the Word of God? Ngayon, kung sasabihin natin, ako ay determinadong maglingkod sa iyo, O Diyos, ng tapat. At kapag tunay na nagtapat nga tayo sa Diyos, we will be consistent. Yun yun. Kapag tayo ay pinalakas natin ang ating banal na espiritu, ano ang lalakas sa atin? Yung pagiging faithful natin. At kapag talaga tayo ay faithful, ano ang kasunod nun? Automatic, consistent tayo, trustworthy, and reliable. Yung mga katangian na kung yan ay automatically makikita sa atin, magmamanifest sa atin. At kapag tayo ay sinubukan uli ng kaaway o tuksuin, dead man na lang siya. Hindi na natin papansinin yan. Caring na natin yan. Kasi, na-mold na sa atin, na-develop na sa atin ang katapatan. Yung katapatan. Na ang sasambitin natin, no, because I will not quit serving my God. At ang pangatlo po ay kailangan natin bumangon kapag natumba tayo. We need to get back up.
when we fall or knock down. Pagkaya ng mga buksingero, I'm sure, kay Pacquiao lang, di ba? Kapag may labas si Pacquiao, kahit replay, pinapanood natin kasi most of the time, Sunday yun sa atin. Kapag di ba natutumba ang buksingero, ang ginagawa? Hindi pa man sumasakit sa count of 10, abay, babangon na yan. Hindi yan mananatiling nakatumba, babangon agad siya. Ganon din po sana tayo mga Kristiyano. Kapag tayo may problema na parang hindi na natin kaya, kagaya ko po, ako po ay may pinagdadaan ng problema. Hindi rin po exempted si Diakonesa sa mga problema, sa mga trials. Pero, lagi lang akong nakatingin sa Kanya. Panginoon, sabi mo, pag hindi ko na kaya, ikaw na ang bubuhat sa akin. Ikaw na ang magke-carry sa akin. Kapag hindi ko na kayang dalhin ang aking dinadala. So, kailangan natin bumangon pag natutumba tayo. Si Simon Peter ay isa sa mga heroes ng scriptures. Hindi po dahil sa hindi siya nagkakamali siya. He made mistakes. At ang pinakamatindi na pagkakamali niya ay ano po? Nang i-deny niya si Jesus, tinanggi niya si Jesus. At alam niyo po ba, siya ay umiyak ng gusto dito. Umiyak siya ng gusto dahil sa pagkakamaling nagawa niya. Subalit, si Simon Peter, every time na may nangyayari sa kanyang ganon, he always got back up. Again, lagi siyang bumabangon. Lagi siyang nagmumukon. So, ganon po sana tayo mga kapatid, na laging handang harapin ang anumang mga problema, obstacles, tinetempt man tayo ng kaaway, we are ready to fight. Kasi alam natin, yung ating banal na espiritu na nananahan sa atin ay nandyan at pinapalakas tayo. Dahil tayo ay patuloy at patuloy na nagtatapat sa Kanya. Bilang pangwakas po, alam ko na lahat tayo dito ay may mga pinagdadaan ng iba't ibang pagsubok o dalangin sa buhay. Problema, mga tukso, o ang iba nga ay siguro sasabihin ninyo na knockdown na ako. Mas malakas po ba ang gulong ng kaaway na sinasabi, sige na kasi, mag-quit ka na, subuko ka na, wala namang ginagawa ang Diyos mo eh. O ang naririnig po natin ay hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan kahit kailan. Mga magulang at kapatid, huwag tayong susuko. Sa halip, maging hamon po sa atin. Maging hamon sa atin ang ginawa sa atin ng ating mga magulang noong unang panahon na sila po ay hindi sumuko. Nanatili po silang tapat. At kung paano sila ay naging matapat sa pagsunod at paggawa sa misyon ng Diyos, ay gayon din naman tayo sa ating kasalukuyang henerasyon. Sundan natin ang mga yapak, bakas na kanilang iniwan. Don't stop. Keep pressing on. Hang in there. Because faithfulness is love hanging.